Taong 1994, isang tahimik na bayan sa probinsya ang ginulantang ng isang misteryosong pagkawala. Ang nawawala ay si Kapitan Pedro Cap Cruz. May mga nagsasabing tinangay niya ang pera ng barangay at tumakas, habang may mga nagbubulungan na maaaring pinatahimik siya ng isa sa kanyang mga kagalit. Ngunit walang katotohanang lumabas at walang awang lumipas ang 9 na taon. Hulyo 2003. Ang trahedya ay muling nagsimula mula sa isang hindi inaasahang pagmamahal. Ang kaisa-isang anak ni Kapitan Pedro na si Jose Cruz ay inatake ng stroke. Upang makalikom ng pampagamot, napagdesisyunan ng anak ni Jose na ibenta ang lumang bahay na naiwan ng kanyang lolo. Ang pagsasaayos ng sahig para maihanda ang bahay sa pagbebenta, walang sinuman ang nakakaalam na iyon na pala ang magiging simula ng isang nakakakilabot na bangungot. Nang alisin ang lumang linoleum at bumaon ang drill sa semento, kumalat ang malansang amoy na ikinubli sa loob ng 9 na taon. Ang desisyon ng anak na iligtas ang kanyang ama ang siyapang, sa kabalintunaan, magbubunyag sa lihim na buong buhay na itinago nito. Ang bahay na dapat sana'y pinakaligtas na kanlungan ay naging pinakamalagim na libingan. Anong malungkot na katotohanan kaya ang nagkukubli sa ilalim ng sahig na iyon? Noong Hulyo 2003, tila walang katapusan ang habagat, para bang binutas ang langit, walang tigil ang paghampas ng ulan sa salaming bintana ng ospital. Sa labas ng ICU, halos wala ng dugo sa mukha ni Susan, habang kapit tuko sa laylayan ng Amerikana ng doktor, na para bang iyon ang kanyang huling pag-asa. Dok, totoo po ba? Hindi na po ba talaga maigalaw ni Papa kahit isang daliri? Inayos ng doktor ang kanyang salamin na may halong pag-aalala at bumuntong hininga. I'm sorry, pero sa ngayon, ganoon na nga. Ang stroke ay tumama sa kanyang brainstem, kaya nagkaroon siya ng total paralysis. Ang tawag dito sa medisina ay locked-in syndrome. Nanghina ang mga tuhod ni Susan at napaupo siya sa sahig. Akmang aalalayan siya ng doktor, ngunit natigilan at idinagdag, pero malinaw ang isip ng pasyente. Nakakarinig siya, nakakakita at nakakapag-isip. Hindi niya lang talaga maigalaw ang kanyang mga kalamnan para maipahayag ang sarili. Sa ngayon, naririnig niya tayong lahat. Nakahiga sa kama si Jose Cruz. Tanging ang kanyang mga mata ang bahagyang nanginginig sa takot. Nakakulong sa sarili niyang katawan, malinaw na malinaw niyang naririnig ang bawat hikbi ng kanyang anak. Kinuskos ni Susan ang kanyang namamagang mga mata at tumayo. Kailangan niya ng pera para sa operasyon, agad-agad. Biglang pumasok sa isip niya ang bahay ng kanyang lolo Pedro. 4 na taon na itong naipamana sa kanyang ama, ngunit ni minsan ay hindi ito pinansin at hinayaang mabulok. Nanginginig ang mga kamay ni Susan habang binubuksan ang kanyang folder phone at tinatawagan ang numero ng isang real estate agent. Hello? Masagana, realty po ba to? Opo. Ako po ang anak ni Jose Cruz. Sa pagkakahiga sa kama, kumurap-kurap ang mga talukap ni Jose. Ang pangalang Jose Cruz at ang salitang realty na lumabas sa bibig ni Susan ay parang kulog na dumagundong sa kanyang pandinig. Yung bahay po sa Purok 3, Barangay San Roque. Opo, yung luma pong bahay na tinitirhan ni Lolo. Gusto ko po sanang i-rush sale. Biglang naging iritado ang takbo ng linya sa heart monitor ni Jose. Wag ang bahay na yan. Kapag binenta nyo yan, mamamatay tayong lahat. Nais niyang isigaw iyon ng buong lakas. Dahil siya lang ang tanging taong nakakaalam kung ano ang nakalibing sa ilalim ng sahig ng bahay na iyon. Kahit magkano na lang po, basta mabilis. Kailangan ko po kasi ng pera ngayon. Sige po, aayusin ko. Pilit na iginala ni Jose ang kanyang mga mata para tingnan ang anak. Susan, anak, parang awa mo na. Huwag mong pakialaman yan. Ngunit ang kanyang dila ay manhid at nakadikit sa ngalangala, at tanging isang garalgal na tunog ng plema ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Nang ibaba ni Susan ang tawag, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ama at humikbi. Pa, huwag kang mag-alala. Ibenta ko man yung bahay, gagawan ko ng paraan ang pampaopera mo. Konting tiis lang pa. Ang pagmamahal ng anak ang siya pang naging patalim na sumasakal sa kanya.
Isang butil ng mainit na luha ang gumulong mula sa mata ni Jose, bumasa sa kanyang unan. Makalipas ang 5 araw, Hulyo 20, pansamantalang tumila ang ulan, kasama ang isang interesadong buyer. Tumayo si Susan sa bakuran ng bahay ng kanyang lolo Pedro. Isang malamig at nakakakilabot na hangin ang sumalubong sa kanila mula sa bahay na matagal nang walang tumatao. Pagpasok sa loob, tinakpan ng lalaking nasa 50 anyos ang kanyang ilong at kumunot ang noo. "Nako, ang baho!" "Ineng, paano nyo ba inalagaan tong bahay?" Amoy amag na nabubulok, nangingibabaw. Yumuko si Susan at pabulong na sumagot, "Pasensya na po, matagal na po kasing walang nakatira. Kapag nalinis po at napapalitan ng wallpaper, magiging okay na po yan." Itinapak ng lalaki ang kanyang paa at isang nakakairitang langit-ngit ang narinig mula sa ilalim ng linoleum. "Hindi to madadaan sa wallpaper lang. Hindi mo ba nakikita, lubog ang sahig? Dahil sa moisture, bumigay na yung pundasyon. Hindi ako papayag sa ganitong kontrata. Kung hindi nyo aayusin ang buong sahig, kalimutan na natin to." Halos maiyak na pumayag si Susan. Kailangan niya kahit ang down payment lang para sa operasyon ng kanyang ama. Makalipas ang 2 araw, Hulyo 20, ginising ng ingay ng mga trabahador ang tahimik na barangay. Tinanggal ng foreman ang kanyang hard hat, pinunasan ang pawis at naiinis na sumigaw, "Hoy Ben, dalhin mo rito yung maso. Ano bang klasing sahig to? Parang bakal sa tigas." Hindi kinakaya ng piko. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng jackhammer. Tumalsik ang mga piraso ng semento sa paligid. Matapos ang ilang sandali, itinigil ng isang trabahador ang jackhammer at nagtatakang napakamot ng ulo. "Foreman, parang may mali rito. Hindi naman ganito kakapal ang semento ng sahig ng ordinaryong bahay. Para silang nagbuhos ng semento na parang bunker. Laksan mo pa. Ang pagtibag lang ng sahig, ang dami mo pang reklamo." Sa sermon ng foreman, muling diniinan ng trabahador ang jackhammer. Crack! Sa isang malakas na tunog, nabali ang talim ng jackhammer at tumalsik. Kasabay nito, mula sa bitak ng semento, isang maitim at mapulang likido ang nagsimulang umagos. "Ano to? Sumabog ba?" "Yung septic tank." Nag-amuyan ang mga trabahador. Ngunit hindi iyon amoy ng Poso Negro. Isang matapang, malansa at nakakasulasok na baho ang biglang pumuno sa buong silid. Inalis ng foreman ang mga basag na semento at nakita ang isang malaking bulto na nakabalot sa trapal, malalim na nakalibing sa ilalim. Tao, may tao." Napasigaw ang isang trabahador at napaatras nang makita ang isang maputlang bukong-bukong na nakausli mula sa trapal. Sa isang iglap, naging magulo ang lugar. Isang oras ang lumipas, pumasok sa police line si Detective Dante Reyes na nakasuot ng lumang jacket. Siya ang dating humawak sa kaso ng pagkawala sa bayang ito, 9 taon na ang nakalilipas. Seryoso ang mukha ni Detective Reyes habang tinititigan ang pinanggagalingan ng amoy. "Tabi muna kayo. Bago dumating ang soko, titingnan ko muna." Nagsusuot ng guwantes. Lumuhod si Detective Reyes. Ang makapal na industrial grade na trapal ay mahigpit na nakabalot sa bangkay na parang mami. Maingat niyang hiniwa ang trapal gamit ang isang cutter. Nang bumukas ang trapal, isang hindi matiis na baho ang humalimuyak. Ang isang batang pulis sa tabi niya ay napaduwal at tumalikod. Ngunit ang mga mata ni Detective Reyes ay nanatiling matalas. "Hindi mga buto. Tingnan niyo to." Itinuro ni Detective Reyes ang bangkay na hindi pa butot balat, kundi isang maputi at madulas na masa na parang isang bloke ng sabon, naging adiposere. Kapag walang hangin pero may moisture, natutunaw ang taba ng katawan at nagiging ganito, parang sabon, ang pulido ng pagkakabalot ng gumawa nito. Maingat na hiniwa ni Detective Reyes ang bahagi ng likod na bulsa ng pantalon ng bangkay. Sa kabutihang palad dahil sa trapal, hindi gaanong nasira ang tela. Isang plastic na wallet ang nahulog mula sa bulsa. Community Tax Certificate, Pedro Cruz, ipinanganak noong 1949. Ang nawawalang kapitan ng Barangay Siam na taon na ang nakalipas.
Sunod na kinapa ni Detective Reyes ang panloob na bulsa ng damit ng bangkay. May naramdaman siyang isang matigas na bagay. Nang kunin niya ito, isa itong selyo na may bakas ng pulang tinta. Lahat ng mahahalagang gamit na may pera, kinuha niya. Pero ang pinakaimportante, ang selyo, naiwan. Malamang, ito ang dahilan kung bakit siya pinatay. Isang Soko member na kararating lang ang dumampot ng maputing pulbos na nakakalat sa paligid ng bangkay, tinikman ito at iniluwa. Detective, apog po ito. Slaked lime, karaniwang ginagamit pag may mga epidemya sa hayop, isinasaboy sa lupa. Nagsisilbi itong panuyo at preserbatibo. Tumayo si Detective Reyes at tumingala sa kisame. Ang kisameng may mantsa ng tulo ng ulan, ang butas sa sahig at ang karumal-dumal na katotohanang lumabas mula rito. Mapait na tiningnan ni Detective Reyes ang sahig na may putik at bumulong, hindi ka pani-paniwala. Sabi nila, amoy amag, di ba? Ang dahilan pala ng amoy na yon ay ang moisture na naipon sa ilalim ng sahig. Sinipa ni Detective Reyes ang isang piraso ng basag na semento para hindi kumalat ang amoy ng nabubulok na bangkay. Perpekto ang pagkakabuhos niya ng semento, pero ang perpektong selyo na yon ang siya ring naging lason niya. Hinarangan niya ang daanan ng moisture, kaya nabubulok ang mga haligi ng bahay. Kumuha sana siya ng sigarilyo sa bulsa, ngunit natigilan at tumitig sa maulang bakuran. Ang pader na itinayo niya para takpan ang amoy ang siya pang nagluwa sa bangkay na siyam na taong nakatago. Napaka-ironic na karma, di ba? Inalis ni Detective Reyes ang seryosong ekspresyon, itinapon ang lukot na sigarilyo at tinapik ang likod ng mga pulis. Sige na, tama na ang drama. Maging alerto kayong lahat. Hindi na to simpleng missing person case, murder na to. I-report nyo sa hepe at ihanda ang Special Investigation Team. Magiging abala tayo. Kasabay ng kanyang utos, lalong lumakas ang buhos ng ulan at isang malakas na kulog ang dumagundong sa ibabaw ng bangkay na sa wakas ay nasilayan ang liwanag pagkatapos ng 9 na taon. Sa conference room ng presinto, malaking nakasulat sa whiteboard ang kaso ng pagkamatay ni Kapitan Pedro Cruz. Dahil sa bangkay na lumitaw pagkatapos ng 9 na taon, ang investigation team ay parang isang binahog na pugad ng putakte sa gulo. Binuklat ni Detective Dante Reyes ang naninilaw ng case file mula 9 na taon na ang nakalipas at napailing. Ito ba ang investigation record? O sulat kamay ng bata? Pinaghihinalaang naglayas. Isang linya lang tapos isinara na ang kaso. Kaya naman pala ang salarin ay nakakatulog ng mahimbing. Napakakulimlim ng mga tala. Ipinagpalagay lang ng mga pulis noon na tumakas ang kapitan para takasan ang mga pinagkakautangan niya. Nagsindi ng sigarilyo si Detective Reyes at ngumisi. Sa bagay, kilala namang tuso ang taong yon. Parang linta kung sumipsip ng dugo ng mga taga-barangay. Kaya noong nawala siya, malamang masaya pa ang lahat at gusto pang magdiwang. Ang namatay na si Kapitan Pedro Cruz, lumalabas na isa pala siyang masamang loan shark na nagpapautang sa mga taga-barangay na may napakataas na interes. Kapag hindi makabayad, nagpapadala siya ng mga siga para manggulo at kinakamkam pa ang mga titulo ng lupa. Kaya naman, hindi iilan ang mga taong may matinding galit sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang resulta ng autopsy. Inabot ng mediko-legal ang chart at seryoso ang tingin nito sa likod ng kanyang salamin. Detective Reyes, kakaiba ang sanhi ng pagkamatay. May nakitang bakas ng herbicide sa tiyan niya, paraquat. Namatay dahil sa lason, pero basag ang hyoid bone sa leeg niya. Mangyayari lang yan kung sinakal siya ng napakahigpit gamit ang isang lubid. Ibig sabihin, habang nag-aagaw buhay dahil sa lason, sinakal pa siya para siguraduhing patay na. Malinaw na pagpatay. At isang krimen na bunsod ng matinding galit. Naging matalas ang mga mata ni Detective Reyes. Nagsimula ang investigasyon ng team. Sa barangay hall, nag-iisa lang ang itinuro ng mga nakatatanda, ang kapitbahay ng kapitan na si Mang Cardo. Nako, wag nyo nang tanungin. Noong araw na yon, nagdilim ang paningin ng Cardo na yon. Sinugod niya si kapitan para maningil ng utang,
Nagkasakalan sila at nagkagulo. Dala-dala ni Cardo yung itak niya, sumisigaw, "Papatayin kita bago ako makulong." Si Mang Cardo, kilala siyang isang magsasaka na mainitin ang ulo. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Mang Cardo. Sinimulan nilang halughugin ang bodega sa isang sulok ng bakuran. Habang hinahalungkat ang isang luma at maalikabok na toolbox, biglang sumigaw ang pinakabatang pulis na si Officer Santos. "Sir, tingnan niyo po to! May nahanap ako!" Nagkumpulan ang mga pulis. Nang buksan ang isang binalot sa mamantikang papel, bumuhos ang mga alahas ng kapitan, isang gintong kuwintas, mga singsing, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang ledger kung saan nakalista ang mga pautang ng kapitan na laging dala-dala nito. Isang ebidensyang hindi matatawaran. Dinala sa interrogation room, nagwala si Mang Cardo at iginiit na wala siyang kasalanan. Hindi nga sabi, "Hindi ko siya pinatay." Yung mga alahas, oo. Noong gabing nawala ang tarantadong yon, bukas ang pinto ng bahay niya, kaya pumasok ako at kinuha yon. Nagdilim ang paningin ko dahil sa utang, pero hindi ko siya pinatay. Ngunit ang lie detector test ay walang awang nagdeklara na siya ay nagsisinungaling. Ang graph ay umikot-ikot sa pula. Tinitigan ni Detective Reyes si Mang Cardo sa mata at diniin siya. "Mang Cardo, noong nawala siya, kinabukasan, nakabayad ka agad ng utang mo. Saan galing ang ganoong kalaking pera? Hindi kaya galing yan sa perang ninakaw mo matapos mong pumatay?" "Hindi nga sabi. Isipin nyo na lang na nanalo ako sa loto. Nakakabaliw na to, wala talaga akong kasalanan." Dinibdib ni Mang Cardo at umiyak, ngunit lahat ng ebidensya ay sa kanya nakaturo. Kinabukasan, nagpiesta ang media. Sakim na kapitbahay, pinatay at ibineton ang tumulong sa kanya. Ito ang nakakagulat na headline sa mga pahayagan. Maging sa TV sa 6-bed ward ng ospital, umalingaunggaw ang balita. Sa harap ng nakahigang si Jose Cruz, malabo niyang natatanaw ang TV screen. Naka-close up ang mukha ni Mang Cardo na nakayuko at may takip sa mukha. Sa sandaling iyon, ang mga matang hindi maigalaw ni Jose ay biglang umikot pa itaas hanggang sa halos puti na lang ang makita at marahas na nanginig. Beep, 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 beep. Ang dating stable na brainwave monitor ay biglang tumaas ang heart rate na parang nababaliw. Tila ang tunog ng makina ang sumisigaw para sa kanya. Agad na pumasok ang isang nurse, tiningnan ang monitor, at nagtakang napakamot ng ulo. "Nako, sir, anong nangyayari sa inyo? May masakit po ba? Bakit biglang tumaas ang blood pressure nyo?" Sinubukan ni Jose na ibuka ang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Tanging ang namumulan niyang mga mata ang nakatitig sa screen ng balita dahil ba sa awa sa isang inosenteng kapitbahay o takot na mabunyag ang sarili niyang kasalanan. Ang tunay na damdamin na nakakulong sa kanyang manhid na katawan ay nalunod sa ingay ng alarma ng makina. Samantala, sa interrogation room ng presinto, tila ang pag-amin na lang ni Mang Cardo ang hinihintay para matapos ang kaso. Ngunit si Detective Reyes ay hindi mapakali. May kung anong hindi tama. Sinubukan niyang tanungin si Mang Cardo. "Mang Cardo, noong inilibing mo ang bangkay, paano mo binuhos ang semento? Anong ratio ng tubig at semento ang ginamit mo?" Pinunasan ni Mang Cardo ang kanyang luha at tulalang nagtanong pabalik. "Semento? Nako, hindi ko alam yan. Buong buhay ko, lupa ang binungkal ko, nagsasaka lang ako. Ni minsan, hindi ako nagmason. Ang tinatanong ko, anong waterproofing compound ang ginamit mo? Ano yon? Yung para hindi mabasa?" Paglabas ni Detective Reyes sa interrogation room, marahas niyang sinuklay ang kanyang buhok. May mali. Mukhang nagsasabi ng totoo ang taong yon. Wala talaga siyang alam. Muling kinuha ni Detective Reyes ang mga litrato mula sa crime scene. Ang pagkakalatag ng trapal para harangan ang moisture, ang kapal at kinis ng pagkakabuhos ng semento. Hindi ito simpleng paghuhukay at pagtatabon lang. Ganitong klase ng pagmamason, trabaho ng eksperto, perpekto pa ang pagka-level. Hindi ito kayang gawin ng kamay ng isang magsasaka na puro asarol lang ang hinawakan. Nabalisa si Detective Reyes. May ibang salarin. At hindi asarol ang hawak niya,
kundi paleta. Sa kanyang isip, naputol ang koneksyon sa pagitan ng mainiting ulong magsasaka at ng salarin na gumawa ng perpektong trabaho. Ang kaso ay muling bumalik sa misteryo. Hapon na nang dumating ang resulta ng analysis mula sa crime lab. Tiningnan ni Detective Reyes ang report na iniabot ng analyst at kumunot ang kanyang noo. Detective, kakaiba po ang composition ng semento na tumatakip sa bangkay. Hindi lang ito ordinaryong pinaghalong semento at buhangin. Kakaiba? Paanong naging kakaiba? Ito po yung special mixture na ginagamit ng Hison Builders noong kalagitnaan ng 1990s para sa pundasyon ng mga apartment nila. May halo itong pampatuyo, kaya mabilis tumigas at sobrang tibay. Mahirap itong mahanap sa ordinaryong merkado. Napapalakpak si Detective Reyes sa kanyang hita. Tama ang kutob ko. Hindi ito kayang gawin ng isang magsasaka tulad ni Mang Cardo. Samantala sa basement records room ng presinto, isa pang katotohanan ang inalisan ng alikabok. Habang hinahalungkat ang mga dokumento mula 9 na taon na ang nakalipas, isang folder na amoy amag ang dinala ni Officer Santos habang tumatakbo paakyat. Sir, tingnan niyo po, ito yung logbook ng presinto 9 na taon na ang nakalipas. Sa naninilaw at basang papel, malinaw na nakasulat ang tala noong Hulyo 15, 1994, 2300H, lasing na si Cardo de la Cruz, dinala sa presinto dahil sa paninira ng ari-arian at panggugulo. Ikinulong, pinalaya kinabukasan ng 0600H, napatawa ng mapait si Detective Reyes. Anak nang, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Noong gabing pinatay ang kapitan, ang pangunahing suspek na si Mang Cardo ay himbing na natutulog sa loob ng selda ng presinto. Dahil tinuring lang na naglayas noon, hindi na nila chinek ang alibi. Mapait na tumango si Detective Reyes sa sinabi ni Officer Santos. Ang maling pag-aakala na simpleng paglalayas lang ang nangyari ay nagtulak sa isang inosenteng tao na maging salarin at nagbigay ng sapat na panahon sa tunay na kriminal para makatakas. Agad na pinalaya si Mang Cardo. Paglabas niya ng presinto, sumigaw siya, "Hindi ako papayag na madungisan ang pangalan ko." Ngunit hindi na iyon narinig ni Detective Reyes. Ang kanyang isip ay tumatakbo na patungo sa isang construction expert. Muling inilatag ni Detective Reyes ang mga litrato ng crime scene sa sahig at sinimulang suriin. Ang cross-section ng sahig na tumatakip sa bangkay ay sobrang detalyado. Sa ilalim, may waterproofing, tapos graba, tapos uling para sipsipin ang moisture, at sa huli, ang special concrete. Ito, bulong ni Detective Reyes habang tinuturo ang litrato, perpektong selyado para hindi makalabas o makapasok ang moisture. Ginawa to ng salarin para hindi umamoy, pero ang pagiging pulido niya ang naging kapalpakan niya. Ang moisture na walang mapuntahan ay umakyat, paitaas, at sinira ang mga haliging kahoy at biga. Ang perpektong harang na ginawa ng salarin ang, sa kabalintunaan, nagpabulok sa bahay, at ang amoy bulok na iyon ang naging dahilan para tibagin ang sahig pagkatapos ng 9 na taon. Alam nito ang ginagawa niya sa construction. At napakagaling niya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Detective Reyes. Agad niyang kinuha ang family record ni Kapitan Pedro Cruz at ang mga testimonya ng mga testigo 9 na taon na ang nakalipas. Sino sa pamilya ang nagtrabaho sa construction? Hinahanap ni Officer Santos ang mga dokumento at biglang natigilan. Ang anak niya po, si Jose Cruz, yung kasalukuyang naka-confine sa ospital dahil sa stroke. Ang trabaho niya po ay construction foreman. Dinampot ni Detective Reyes ang testimonya ni Jose Cruz. 9 na taon na ang nakalipas. Tanong, nasaan ka noong araw na nawala ang iyong ama? Sagot, nasa construction site po ako sa probinsya. Hindi po ako nakauwi dahil nag-overtime ako. Construction site sa probinsya. Officer Santos, anong kumpanya ang pinagtatrabahuhan ni Jose Cruz noon? Chinek ni Officer Santos ang SSS contribution records at nanlaki ang mga mata. Sir, Hison Builders. Mula 1993 hanggang 1998, site foreman po siya sa Hison Builders. Ito na ang sandali kung saan nagtugma ang lahat ng piraso ng puzzle.
ang special concrete na natagpuan sa crime scene na galing sa Hizon Builders at ang anak na si Jose Cruz na isang site foreman sa parehong kumpanya. Mayroon siyang kapangyarihang maglabas ng materyales at ang kaalaman para perpektong ilibing ang isang bangkay. Siya ang nag-iisang taong may kakayahang gawin ang lahat ng iyon. Hinampas ni Detective Reyes ang mesa at biglang tumayo. Bingo! Sabi na nga ba, nasa ilalim lang ng ilong natin. Ang salarin, nakahiga lang sa kama ng ospital at pinagtatawanan tayo. Kinuha niya ang kanyang jacket at malamig na nag-utos, Officer Santos, ihanda mo ang sasakyan, pupunta tayo sa ospital. Hindi man siya makapagsalita, nakakarinig naman. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Biglang nag-iba ang direksyon ng investigasyon. Mula sa isang inosenteng magsasaka napunta sa isang anak na nakaratay sa kama. Ang pana ng katotohanan ay nakatutok na ngayon sa puso ni Jose Cruz. Sa waiting area ng ospital, inabutan ni Detective Reyes si Susan ng isang mainit na dilatang kape. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Susan habang hawak ang lata. Mahinahon ang boses ni Detective Reyes, ngunit matalim ang kanyang tanong, Susan, 9 na taon na ang nakalipas. Hindi ba kayo nagkaproblema sa pera? Halimbawa, utang sa sugal? Nabalisa ang mga mata ni Susan. Kinagat niya ang kanyang labi at tila sumusukong tumango. Paano niyo po nalaman? Opo, totoo po. Pinagbabantaan si Papa ng mga loan shark dahil sa utang. Akala ko po noon, dahil lang sa bisyo niya. Gabi-gabi, may mga taong hindi ko kilala na kumakatok sa pinto namin. Kaya noong araw na yon, sinabi ni Papa na magtatago lang siya ng ilang araw. Naging malinaw ang motibo sa pagpatay. Para kay Jose Cruz na gipit ang kanyang amang si Kapitan Pedro na maraming pera ay parang isang naglalakad na ginto. Pinabalik ni Detective Reyes si Susan sa kwarto at agad na tumayo. Ngunit hindi sapat ang hinala lang. Kailangan ng matibay na ebidensya. Ang records ng Hizon Builders tungkol sa paglalabas ng materyales 9 na taon na ang nakalipas ay itinapon na. Minaneho ni Detective Reyes ang sasakyan papunta sa isang lumang hardware store sa bungad ng barangay, Luzon Hardware Supply. Halos nabura na ang mga letra sa signboard. Amoy alikabok at kalawang ang bumungad sa loob. Isang matandang may-ari na may suot na makapal na salamin ang tumingala kay Detective Reyes. Magandang araw. Anong kailangan natin? Manong, mayroon pa po ba kayong mga logbook ng utang mula 1994? Gusto ko po sanang tingnan ang record ng isang Jose Cruz. Jose Cruz? Nako, napakametikuloso ng taong yon. Sandali lang. Mula sa isang tumpok ng mga dokumento sa sulok, kinuha ng matanda ang isang naninilaw na notebook. Napalunok si Detective Reyes habang binubuklat ang logbook. Agosto 1994 at ang ika-12 araw. Natigilan ang daliri ni Detective Reyes. Nahanap ko na. Agosto 2094, semento, 10 sako, waterproofing, tonggalon, paleta. Inutang ni Jose Cruz. Malinaw ang tala. Sulat kamay mismo ni Jose Cruz. Kinumpiska ni Detective Reyes ang logbook bilang ebidensya. Kinuha ang isang camcorder mula sa kanyang bulsa at muling nagmaneho pabalik sa ospital. Oras na para harapin ang salarin. Mabigat ang hangin sa loob ng ICU. Tanging ang ritmikong tunog ng mga makina ang bumabasag sa katahimikan. Beep, beep. Hinila ni Detective Reyes ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama. Pinindot niya ang record button ng camcorder at ipinatong ito sa mesang katabi ng kama. Nagsimulang kumurap ang pulang ilaw. Si Jose Cruz ay nakatitig lang sa kisame, walang kagalaw-galaw. Ipinakita ni Detective Reyes ang lumang notebook mula sa hardware sa harap ng kanyang mga mata. Mr. Cruz, natatandaan mo pa ba to? Ito ang logbook ng utang na ikaw mismo ang nagsulat. Gumulong ang mga mata ni Jose Cruz patungo sa logbook. Sa sandaling iyon, bahagyang tumalon ang linya sa heart monitor. Mahina ngunit malamig ang boses ni Detective Reyes habang dinipressure siya. Perpekto ang gawa mo. Para hindi kumalat ang amoy ng nabubulok na bangkay, naglatag ka ng trapal, naglagay ng uling, at binuhusan pa ng special concrete. Napakagaling na diskarte.
Inilapit ni Detective Reyes ang kanyang katawan at bumulong sa tainga ni Jose na parang ahas. Pero, alam mo ba, ang pagiging perpekto mong yan ang siya ring ikinapahamak mo. Ang sementong ipinantakip mo para harangan ang amoy ang siya ring nagkulong sa moisture at nagpabulok sa mga kahoy. Kaya napilitan ang anak mo na tibagin ang sahig. Ang anak mong si Susan. Nang marinig ang pangalang Susan, nanlaki ang mga mata ni Jose Cruz. Nagsimulang mamula ang gilid ng kanyang mga mata. Alam mo ba kung anong nangyari sa anak mo dahil sa'yo? Ang bangkay na inilibing ng ama, hinukay ng sarili niyang anak, habang buhay niyang dadalhin ang trauma na yan. Isang pigil na ungol ang lumabas sa bibig ni Jose. Tila sumisigaw ang kaluluwa sa loob ng kanyang nakakulong na katawan. Sandaling tumigil si Detective Reyes at tinitigan siya, oras na para ilabas ang huling baraha. Mr. Cruz, hindi ka na rin naman makukulong sa kalagayan mo, pero kailangan nating ilabas ang katotohanan. Naging matigas ang boses ni Detective Reyes. Aminin mo na ngayon, kung magmamatigas ka pa, habang buhay na tutuksuhin ang anak mo bilang anak ng isang pumatay sa sariling ama dahil sa pera. Pero kung aamin ka ngayon, kahit papaano, maisusulat ko sa police report na ginawa mo yon dahil sa desperasyon at hindi sinasadya. Gusto mo bang sirain din ang buhay ng anak mo? Beep 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 beep. Bumilis ang alarma ng monitor. Malalaking butil ng luha ang gumulong mula sa mga mata ni Jose Cruz at pumasok sa kanyang tainga. Para itong mga luhang may halong dugo ng pagsisisi at sakit. Kung tama ako, kumurap ka ng 2 beses. Natahimik ang lahat. Maging si Detective Reyes at ang mga makina ay tila huminto sa paghinga, dahan-dahan, napakadahan-dahan. Ipinikit ni Jose Cruz ang kanyang mga mata 1 beses. Muli niyang iminulat ang mga ito at muling ipinikit ng nanginginig ang kanyang mga talukap 2 beses. Malalim na bumuntong hininga si Detective Reyes at kinuha ang camcorder. Naka-record na. Isang ebidensyang hindi matitinag. Ang logbook, ang analysis ng special concrete at ang pag-amin ng salarin, kumpleto na ang lahat ng piraso ng puzzle. Kumuha ng panyo si Detective Reyes at marahas na pinunasan ang luha ni Jose Cruz. Para sa'yo, mas impyerno pa siguro, yang kwarto ng ospital kaysa sa kulungan. Sa natitirang buhay mo, pagbayaran mo ang kasalanan mo sa ama mo sa loob ng kulungang yan ang sarili mong katawan. Binuksan ni Detective Reyes ang pinto ng kwarto at lumabas. Sa upuan sa pasilyo, balisang naghihintay si Susan at biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno na ng takot. Inayos ni Detective Reyes ang kanyang sombrero at tinitigan si Susan ng diretsyo. Miss Susan Cruz. Opo, Detective. Ano pong sabi ni Papa? Nag-alinlangan sandali si Detective Reyes bago nagsalita ng may kabigatan. Inaaresto namin si Mr. Jose Cruz sa salang pagpatay at pagtatago ng bangkay ni Mr. Pedro Cruz. Dahil sa kanyang kondisyon, babantayan na lang muna namin siya dito sa ospital bilang kapalit ng pagkakakulong. Nang hina ang mga tuhod ni Susan at bumagsak siya sa sahig, umalingaw-ngaw ang kanyang hagulgol sa pasilyo ng ospital, ngunit hindi siya kayang tulungang tumayo ni Detective Reyes. Ngayon, bilang pamilya ng isang mamamatay tao, kailangan niyang harapin ang bigat na kaakibat nito. Sa likod ng saradong pinto ng kwarto, tanging ang walang malay na tunog ng mga makina ang patuloy na naririnig. Ang kaso ay isinampa sa piskalya. Ang mga kaso, parricide at concealing a corpse. Ngunit sa halip na sa malamig na sahig ng selda, sa kama ng ospital na amoy disinfectant, nanatili si Jose Cruz. Hinatulan siya ng batas, ngunit ang kanyang katawan ay naging sarili na niyang kulungan na nagpapataw ng parusa. Isang suspension of sentence ang ipinataw sa kanya. Nakita ni Detective Reyes si Susan sa lobby ng ospital, nag-iimpake para umalis. Sa loob lang ng ilang araw, nangayayat ng husto ang kanyang mukha. Mabigat na nagsalita si Detective Reyes. Susan, tiningnan ko ang likod ng ledger ng ama mo. Ang utang niya 9 na taon na ang nakalipas. Karamihan ay napunta sa matrikula mo at sa mga gastusin sa bahay. Nahulog ang bag mula sa kamay ni Susan. Po, ano pong ayaw na ayaw ng ama mo na tumigil ka sa pag-aaral dahil sa pera?
ang baluktot na pagmamahal na yon ang nagtulak sa kanya na maging isang halimaw at patayin ang sarili niyang ama. Napaupo si Susan sa sahig, dinidibdib ang sarili habang humahagulgol, "Papa, sana hindi mo na lang ako pinag-aral. Ako ang gumawa sa iyo na maging isang mamamatay tao." Pumuno ang kanyang pag-iyak sa lobby ng ospital, ngunit walang sino man ang naglakas loob na lumapit para aliwin siya. Masyadong malupit ang katotohanan na ang dahilan ng trahedya ay nagsimula sa isang sakripisyo para sa pamilya. Nang kumalat ang buong kwento sa balita, nabalot ng gulat ang buong barangay. Ang mga nakatatanda na nakaupo sa labas ng barangay hall ay napailing. "Diyos ko, katapusan na ng mundo." Yung si Jose na mukhang mabait, pinatay ang sarili niyang ama at inilibing sa ilalim ng sahig. Yung taong kilala bilang mapagmahal na anak, isa palang halimaw. Hindi mo talaga malalaman ang tunay na nasa loob ng isang tao. Ang panghuhusga at pagkasuklam ng mga tao ay umabot hanggang sa pandinig ni Jose Cruz sa loob ng ospital. Nakadepende na lang siya sa ventilator para huminga. Hu, hu. Sa gitna ng ritmikong tunog ng makina, maghapon siyang nakatitig sa kisame. Ang puting kisame ay marahil nagmistulang sementadong sahig na maingat niyang pinakinis siyam na taon na ang nakalipas. Kapag ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang multo ng kanyang ama sa dilim. Kapag imumulat niya ang mga ito, ang realidad ng kanyang nabunyag na kasalanan ang dumadagan sa kanya. Nasa isang perpektong estado siya ng pagkabilanggo, kung saan hindi siya maaaring mamatay kahit gusto niya, at habang buhay siyang pinahihirapan ng parusa ng konsensya na walang katapusan. Hindi nagtagal, tinalikuran ni Susan ang kanyang mana at tumakas palayo sa barangay. Ang bahay na walang may-ari ay itinuring na isang masamang lugar at napagdesisyunang gibain. Sa araw ng demolisyon, isang malaking backhoe ang pumasok sa lote na may malakas na ugong. Sa isang sulok, naninigarilyo si Detective Reyes habang pinapanood ang lahat. "Sige, gibain na." "Tabi." Kay Yaraaga. Sinira ng malaking panga ng backhoe ang bubong at binuhat ang sahig na naging sentro ng lahat. Ang matigas na special concrete ay nadurog na parang biskwit, at sa ilalim nito, ang nabulok at nangitim na mga biga ay nasikatan ng araw. Itinuro ni Detective Reyes ang bulok na kahoy at sinabi kay Officer Santos na nasa tabi niya, "Santos, tingnan mo yan. Ang labas, napakatibay ng pagkakagawa, pero ang loob, bulok na bulok. Parang puso ni Jose Cruz, di ba?" "Oo nga po, sir." Sinubukan niyang takpan ang amoy, pero sinara niya lahat ng daanan ng hangin. Paanong hindi mabubulok? Inilagay ni Detective Reyes ang upos ng sigarilyo sa isang portable ashtray at sinimulang alisin ang dilaw na police line. "Tandaan mo to, walang kasalanan ang nawawala dahil lang sa paglilibing. Habang tinatakpan mo ang amoy, lalo lang itong bumabaho." Nang matapos ang trabaho, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng habagat, patak, patak. Hinugasan ng ulan ang alikabok sa ginibang lote at inanod ang mga itim na piraso ng bulok na kahoy papunta sa kanal. Ang pangarap ng isang tao na gumawa ng perpektong krimen, ang pader na semento na tumagal ng 9 na taon, at ang bahay kung saan nagsimula ang trahedya, lahat ay wala na. Tanging ang tunog ng ulan ang pumuno sa katahimikan ng bakanteng lote, isang malamig na patunay kung gaano kahangal ang kasakiman ng tao. Maaaring mahatulan si Jose Cruz ng korte ng mabigat na parusa, ngunit ang tunay na sentensya sa kanya ay nagsimula na sa ibabaw ng kama ng ospital. Nakakulong sa isang ganap na kawalan ng kapangyarihan, kung saan kahit ang pagkurap ng mata ay hindi niya magawa ng kusa habang pinapanood sa balita ang pagbubunyag ng kanyang mga kasalanan. Gabi-gabi, habang nakatitig sa puting kisame ng ospital, marahil ay naaalala niya ang dilim sa ilalim ng sahig na kanyang pinagtakpan 9 na taon na ang nakalipas. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw, tanging isip lang ang gumagana. Ang mga oras na iyon ay maaaring mas masahol pa sa impyerno para sa kanya. Ang katawan ay buhay, ngunit ang kaluluwa ay matagal ng patay.
Ang kabayaran sa lihim na kanyang itinago sa ilalim ng sahig sa loob ng 9 na taon ay isang tadhana kung saan habang buhay siyang mananatili sa kulungan ng sarili niyang konsensya.